Kapag may narinig kang ingay ng halimaw sa basement ng bahay ng amo mo, huwag mo nang alamin dahil baka mapahama ka lang. Story time. Ako si AC, 26 years old na ako, tubong Isabela. May gusto lang akong ibahaging karanasan na hindi ko makakalimutan. Taong 2022 na magtrabaho ako sa isang malaking bahay sa Parañaque, sa bahay ng amo ko. December 18, 2022 nang pumasok ako bilang kasambahay. 3 kaming kasambahay sa malaking bahay na to. Nung unang linggo ko pa lang sa trabaho, maayos naman yung takbo at hindi ako napapagalitan kasi nagagawa ko ng maayos yung trabaho ko at lagi ko naman nasusunod ang mga utos ng amo ko. Palakaibigan din kasi ako kaya mabilis ko nakasundo yung 2 kasambahay na nauna sa akin dito, si Nanay Lucia at si Ate Carol. Hanggang isang araw, hapon na matapos kami sa gawain namin kaya nakapag-desisyon kami na magpahinga na muna. Habang nagpapahinga kami, nag-uusap yung 2 kong kasama patungkol dun sa basement na kahit kailan ay hindi pa nila nalinisan o napasok man lang. Dahil sa pinagbabawalan daw sila ng amo namin na puntahan o tignan yon. Yung amo namin ay wala silang anak kaya kaunti lang kami sa malaking bahay na to. Kaya madalas, tahimik dito at lagi din wala ang amo namin dahil meron silang mga negosyong inaatupag. Pero ang laging hindi nawawala ay ang palagi nilang paalala sa amin na wag daw naming pupuntahan o titignan ng basement. Nagtataka ako nito kung bakit ayaw nilang papuntahan yon o palinisan man lang. Ano po bang meron sa basement na yun, Nanay Lucia? At bakit parang sagrado naman ata yun? Ay nako, hindi nga namin alam. Kahit ang tagal na namin dito, hindi namin tinangkang pasukin yon. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung kuryosidad mo. Sumunod ka na lang sa sinasabi ng amo natin. Pero may mga gabi kasing naririnig akong ingay doon. Parang ingay ng kung anong nilalang. Guni-guni mo lang yan. Sa tagal namin dito, wala pa naman kaming naririnig na ingay sa basement na yon. Baka galing lang sa ingay ng aso ng kapitbahay natin. Pero iba pong ingay eh. Parang di galing sa aso. Ay nako, ako na nagsasabi sa'yo. Tigilan mo ng kakaisip sa basement na yan. Walang kahit ano doon. Baka may nakatago lang silang mahalagang gamit. Kaya ayaw nilang ipalinis o ipapasok sa atin yon. Sige na, may aasikasuhin mo na ako. Pero hindi ko alam. Kahit anong sabi sa akin ni Nanay Lucia na walang kung ano doon, nilalamon pa rin ako ng kuryosidad ko. Inuudyokan pa rin ako ng isip ko na silipin ang basement na yon. Kaya nagdesisyon akong pumuslit sa basement para tingnan kung ano nasa loob nito. Kasi naisip ko yung sinabi ni Nanay Lucia na may nakatagong mahalagang bagay doon. Kaya sabi ko sa sarili ko, baka mga drug lord sila at baka merong droga doon sa basement. Kaya ayaw nilang papuntahan sa amin. Hanggang 3 araw ang nakalipas at wala akong tulog kakaisip kung paano ko nga ba mapupuntahan ng basement nang hindi ako nahuhuli o nalalaman nila Nanay Lucia at Ate Carol na sumilip ako doon. Kaya nagtanong muna ako nito kay Ate Carol kung nakita na ba niya ang loob noon. Pero sabi niya sa akin, hindi pa raw. Simula nang pumasok siya bilang kasamahay dito, hindi pa raw niya nakikita kung anong nasa loob noon. Sinabihan ko siya nito na naku-curious ako kung ano yung nasa loob noon. Kasi lahat ng sulok ng bahay nakita na namin. Pero yung basement lang talaga yung ipinagbabawal. Pero lagi niya sinasabi sa akin na wag na raw at baka ikapahama ko pa at baka mahuli ako ng amo namin tapos mapatalsik ako sa trabaho. Kaya dahil dito, yung desisyon kong silipin yon ay hindi ko na tinuloy dahil baka mahuli ako sa gagawin ko. Hanggang lumipas ang 5 buwan kong pagtatrabaho rito na kahit ilang buwan na ang lumipas, hindi pa rin nawawala yung kuryosidad ko tungkol sa loob ng basement na yon. Pero sa loob ng 5 buwan kong pagtatrabaho sa bahay na to, hindi naging normal ang mga gabi ko. Laging may kababalaghang nagaganap. Tuwing kabilugan kasi ng buwan, napapansin ko lagi yung ingay na nanggagaling sa basement na para bang may nagwawala doon. Kaya ng isang gabi at hindi ako makatulog sa ingay na naririnig ko, dito na ako nilamon ng kuryosidad ko. Sakto rin na wala yung amo ko ng gabing to. Sinilip ko muna kung anong oras na at nasa 1:00 na ng madaling araw nito. At dahil nga may pagkapusa ako at hindi talaga ako natatahimik pag hindi ko nakikita yung mga gusto kong makita, kaya walang nakapigil sa akin ng gabing to. Tulog na ang mga kasama ko nito at ako na lang ang gising dahil nga sa ingay na naririnig ko at hindi ako mapakali kung anong meron sa basement. Kaya dahan-dahan akong pumunta doon at hindi ako gumawa ng kahit anong ingay na magpapagising sa mga kasama ko. Nang makarating na ako sa basement,
Napansin ko yung malaking kandadong nakalak sa pinto. Tapos napapalibutan pa ng mga bakal to. Kaya hindi to basta-basta masisira o mapapasok. Kaya naghanap ako ng pwedeng butas na pwede ko masilipan. Nang makalapit na ako sa pintuan, nagulat ako kasi biglang may bumagsak sa loob na parang may mga nababasag. Pero hindi pa rin ako nagpatinag at natakot dahil nangingibabaw pa rin sa akin ang kuryosidad ko na malaman ang meron sa loob nito. Saktong maliwanag ang buwan nito kaya hindi ako nahirapan mga pa sa dilim dahil may bintana rito at ang labas niya yung garden. Hanggang sa inikot ko ang paningin ko at saktong may nakita akong maliit na butas. Kaya pagkakataon ko na to para masilip ko ano yung nasa loob nito. Dahan-dahan akong lumapit sa may butas. Pagsilip ko, nagulat ako sa nakita ko at nagsitayuan lahat ng balahibo ko dahil sa hindi maipaliwanag na mukha ng nilalang na to. Ang payat niya at halos buto-buto na lang ang katawan at meron siyang mahabang kuko at mapupulang mata. Nakita ko kung paano niya amuin lahat ng mahahawakan niya at ibinabato niya to pag ayaw niya. Hindi ko maintindihan yung mukha niya kung tao ba to o demonyo. Sa sobrang takot ko nito, umalis na kagad ako sa basement at tumakbo na ako pabalik sa kwarto namin. Pero nagulat na lang ako nang bigla akong sinampal ni Nanay Lucia. Anong ginawa mo? Hindi ba sabi ko sa'yo huwag mong pupuntahan ng basement? Bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi po ako mapakali. Dahil iba talaga yung nararamdaman ko sa basement na yon. Ano ka ba, AC? Alam mo ba yung kuryosidad mong magpapahamak sa'yo? Pero tama ako. May kung anong nilalang sa basement na yon. Nakakatakot ang itsura niya. Basta may halimaw na nakatago doon. Dito niya inamin sa akin na matagal na raw nila alam ni Ate Carol ang nasa loob ng basement na yon. At isa raw tong sigbin. Isang lihim na itinatago ng amo namin. Ito raw din ang rason kung bakit napakayaman nilang mag-asawa. Dagdag pa ni Nanay Lucia, siya raw ang nagpapakain sa nilalang na to. Pag umaga daw, para tong inosenteng tuta na hindi nangangagat. Pero sa tuwing sasapit na raw ang dilim, nag-iiba raw ang anyo nito. Nagiging isang mabangis na halimaw. Kaya rin daw hindi sila makaalis sa bahay na to kasi alam na nila ang sekreto ng amo namin. At kaya raw sila nagsinungaling sa akin dahil ayaw daw nilang maging tulad ko sila na hindi na makakaalis sa bahay na to. Dahil papatayin raw kami ng amo namin kapag umalis kami dito na may alam na kami sa nakatagong sigbin sa basement nila. Dahil sa sinabing to ni Nanay Lucia, ilang gabi akong hindi makatulog. Kakaisip kung paano ko aalis sa bahay na to. Kaya gumawa ako ng paraan para makaalis lang. Sinakto kong wala ang mga amo namin sa bahay. Hindi sila umuwi nito. Dahan-dahan kong inimpake yung mga gamit ko nang hindi namamalayan ng mga kasama ko. Tapos isang umaga, nakita kong busy sila. Dito ko na pinuslit ang gamit ko at pinalalamob ko to papunta sa lugar ng pinsan ko malapit lang dito sa Parañaque. Tapos bumalik ulit ako sa trabaho ko. Nang safe na ang mga gamit ko, mga bandang hapon nito, nagpaalam ako kila Nanay Lucia at Ate Carol na may bibilin lang ako sa tindahan. Pumayag naman sila. Dito na ako nakakuha ng pagkakataon na makaalis na. Nagmadali kaagad ako makalabas ng bahay dahil baka maabutan ako ng amo namin. Nang nakalayo na ako sa bahay, nakahinga na ako ng maluwag dahil wala na ako sa bahay na may halimaw na nakatira at dali-dali ako nagbook ng motor paalis sa lugar na to. Pero dito ko napagtanto na hindi lahat ng kuryosidad natin kailangan mahanapan ng sagot dahil minsan ito rin pala magpapahamak sa'yo. Alam ko, mahirap paniwalaan to pero gusto ko lang maging aware ang ilan na papasok bilang kasambahay na meron talagang ganitong mga senaryo. Akala ko nung una, hindi totoo yung mga nilalang na ganyan dahil wala pa naman ako nakikita. Pero ako na mismo nagsasabi na hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Totoo ang mga nilalang na napapanood at nababasa natin na akala natin sa probinsya o gubat lang makikita. Pero ako mismo magpapatunay, totoong merong iilang mayayaman na tao ang nagtatago nito dahil sa swerteng dala nito. Kaya mag-ingat kayo pag namasukan kayo. Huwag nyo nang alamin ko anong merong nakatago sa basement ng bahay ng amo nyo.